Hello po sa inyong lahat mga kabiyaya. Andito po ako ngayon sa Moscow, Russia at kita nyo naman nagyayelo malamig. Pero yung game na i-analyze natin ni Grandmaster Magnus Carlsen, aba matindi. Kasi simula pa lang, winalanghiyaan niya na yung kalaban niya sa opening. Grabe po, nagkababoy yan, lamig. Pero yung kalaban niya, aba matindi, sinakripisan agad ng pyesa si Magnus sa simula pa lang. Ano ba yung nangyari? Aba silipin na po natin yan, pero bago natin silipin, teka lang. Kita nyo to? That little mouse, 'cause I'm an albatross. Dito ko na po sa kwarto itutuloy yung analysis. Malamig sa labas eh. Anyway, sa game po na ito, puti si Magnus, ang tinira niya po A3. Yung kalaban niya, nag-D5 eh, nag-A3. A3 normal pa eh, kaya nag-D5. Pero yung matindi, yung second move ni Magnus, talaga nang-aasar. Kasi ang ginawa niya po, nag-H4. Walang ya. Talagang baboy na baboy sa opening. As you can see, nangitim po agad yung bar, move number 2 pa lang. Pero pagkatira ng H4 ni Magnus, nag-bishop F5 yung kalaban, hindi ganun kaganda. Sinagot ni Magnus ng E3 lang. Pagka E3, nag-E6 na kataka-taka. Kasi biglang winning na si Magnus. Bakit? May G4 eh. Pagka G4 mo, tatakbo yan dyan, F3, at halos makulong na po yung bishop. Pag umatras yan doon, kulong tutulakan. Kaya ang ginawa, aba mukhang planado ng kalaban. Binigay yan, nag-bishop lang sa E7. Ang bilis tumira ng kalaban eh. Mukhang planado. So, inaatake po yung pawn, ang ginawa, kinain lang ni Magnus eh. Pag-piece up eh. At yun ang number 1 andyan move. Kinain po yung H4, nag-king move, kinain lang po yung D4. Naging kapalit mo ng bishop, dalawang pawn, plus yung king ni Magnus nasa gitna. Pero according to engine, that is not enough compensation. Winning si Magnus dito. Kaso pagkatira po ni Magnus ng knight C3, F5 lang yung kalaban, matabang, dinipensahan yung pawn. Nag-D3, Queen G5, sumusugod na kung saan kinain po ni Magnus yung E4 na mali. Mali daw. Ibalik ko lang, no? Kasi this is completely winning kung si Magnus, kakainin niya lang daw ito. Yun lang. Tapos saka mo kainin, tapos tumakbo ka lang dito, save ka na, one piece up. Kaso si Magnus, medyo nagkamali, no? Nag-capture na kung saan bumaligpas. Ang lumamang pa, yung puti. Dahil pagka pawn takes po sa G4, for some reason, kinakabahan ang engine dyan, no? Dahil po sa pass po na ito at yung king po nasa gitna. Lamang daw po ang itim eh. Kahit na one piece up kasi yung king hindi safe. So ang ginawa po niya, nag-E5 tinulak. Nag-knight C6 develop lang. Nag-bishop G2 tamang develop lang. Nag-knight G to E7 para depensa po yan dito eh. So pwedeng kainin kaso babagsak yun. So parang dinipensa na lang para hindi yung masira pong structure and at the same time pwede din mag-castling. So ang ginawa po dito ni Magnus, nag-knight E4 hitting the queen. Na tumakbo lang yung reyna sa H5. Pagtakbo sa H5, nag-knight F3, binigay na lang ni Magnus yung kabayo. Ibalik lang natin, no? Bakit niya binigay? Wala siyang maisip na development kasi yung king niya masyadong naipipit-pit sa gitna, eh, no? Though, sabi ng engine, ang tamang tira daw po dito ni Magnus, Queen E1, ipipin. Pagka Queen E1, magna-knight G6. Ganyan daw po ang mangyayari, work-in lamang pa rin po yung black, pero kung close to equal pa yon, konti lang kalamangan ng black. Pero sa ginawa po na knight po sa F3, lumamang talaga yung black kasi kinain lang po yan. Pagka-takes, binawi ng bishop and then tumakbo lang yung reyna sa may H6. Pagtakbo sa H6, nag-knight lang po sa F6. Aba, pinakain lang yung Yoka baby, no? Bakit ginawa yun? Kasi pagka-takes po, mag-iipor. At tingnan mo yung reyna, medyo nangingisay na ng konti dahil parsado siyang umalis na kung saan hindi niya madidepensahan yung bishop sa H4 at akado kasi siya eh. Kaya tumakbo yan sa G7, nag-rook takes H4, so nabawi din. Kaso pagka knight takes E5, so kung titingnan nyo ngayon, lamang po ng 2 pawn yung black. Tapos yung king ni Magnus, hindi pa safe. So definitely, this is clearly better for the side of black. At kung titingnan yung oras, halos 1 minuto na lang sila pareho. Nag-bishop H5 po yan, check. Nag-knight lang po sa G6, hinarang. Rook H3, tumakbo. At pagkatakbo, nag-rook D8, hitting the queen at tinirahan ng queen G1. Ayan, less than a minute na lang si Magnus dito. Lamang pa rin yung black, nag-rook G8 lang.
Pagka rook g8, queen takes a7, ang layo ng kinainan na pawn. At pagkatira po no, nag queen d7 lang, gusto pong matihin na. Ayan o, papasukin na gano'n. Kaya ang ginawa, nag bishop e3, pagka bishop e3, queen c6, good move na naman yung kalaban. Dinipensahan na yung pawn sa may b7, naatake pa tong pawn sa e4, naatake pa yung pawn sa c2. Talagang lamang na lamang ang itim. So ang ginawa, nag queen c5. Hinamon ng reyna na hindi pinansin, nag queen takes e4 lang. Pagka queen takes e4, rook g1. Ano bang plano? Iniiwasan po yung check dito kasi yan, no? Babagsak po kasi yung tore, kaya yung ginawa. Pero ito po kalaban ni Magnus, matindi. Nag-blunder kasi ng grabe. Ito po'y completely winning na sa black. Ang gagawin na lang daw po, F5, F4, kasi yung hina sa gitna, wala nang magawa. Pero nag-blunder siya ng matindi. Kasi siya po ay nag-king d7 na ang reason, pupunta siya doon, tatakbo. Ang problema, meron palang simpleng tira, bishop takes knight, at pag kinapture mo yan, may check doon, mati sa c7. Mati sa c7. Ibalik natin, no? Balik po tayo doon. Kasi, si Magnus, kahit na may 25 seconds pa siya, hindi na kits. Ang ginawa ng king f2. Eh di lamang na naman po yung black, tumakbo na eh. Yung hari, pagtakbo ng hari, nag-rook g3. Nag-knight f4 lang, tumira ng rook takes d8. Aba, libre yung tore. Bakit binigay? Kasi may knight d3. Ayan, another knight sacrifice takes, knight takes, at pagkatakbo, bagsak yung reyna. Ito po ay definitely winning na for the side of black. At walang oras si Magnus, 3 seconds na lang. So, nag-bishop f3 yan, queen c2. Nag-king f1, knight d3. Nag-rook takes d8, king takes d8, rook g8. Tumakbo yung hari, rook g7, nanakbo lang ulit yung hari. Nag-rook g2, pagka queen b1, king e2, knight e5 lang. Magnus, hindi ko alam kung nag-resign o malamang naubusan ng oras. Anyway, kahit hindi siya mag-resign, paano mo didepensahan yung mga simpleng threat like capture dito? Ang daming pawn, queen up. So this is definitely winning for the side of Yuniesky Quesada Perez. Matindi. Dahil doon, talo si Magnus at ito ang nakakabigla kasi natalo si Magnus at pagkatapos nito, natalo pa ulit si Magnus. Natalo naman sa isang IMC Nico Chatin. Tapos last round, natalo pa kay Lekwang Lem kaya medyo nangulembat po yung kanyang standing sa Title Tuesday na ito. Anyway, sana po nag-enjoy kayo sa mga video natin. Abangan niyo po yung mga susunod natin na review. Nandito po ako sa Moscow, Russia. Naglalaro yung estudyante ko si Prin. Medyo malamig sa labas, pero tuloy-tuloy ang paggawa natin ng video. While Prin is playing, gagawa ko ng video. Ayan. Salamat po sa support ninyo. Don't forget to like and share. Kita-kits po tayo mga kabiyak. Salamat po. Bye-bye. That little mouse, cause I'm an albatross.